Yung isang buwan na sahod ko noon ay ginagastos na lang sa pang 2-day stay ngayon. Ngayong araw mga mare ay nag-celebrate kami ng aming 300k followers sa napakamahal na room na may jacuzzi. Kaya tara mga mare, samahan niyo kami. At dahil 300k followers na kami mga mare ay naisipan naming mag-celebrate. Dito pala kami nagpunta sa Santa Fe Beach Club, Ogtong Cave, at dito kami magsistay for 2 nights. Pakita ko lang pala sa inyo mga mare yung rates ng kanilang mga rooms. Una ay naisip namin itong Seaview Villa kasi gusto namin yung malapit lang sa beach at tanaw namin yung beach dito. Yung Seaview Villa pala nila mga mare is yung tag 3,800 pesos per night. Pero nung sinabi ng front desk na may room daw sila na merong jacuzzi sa loob ay syempre for the go kami. Kaya pinasilip muna nila sa amin yung room nila na merong jacuzzi. Eto at ginag kami ni kuya kung saan yung room na merong jacuzzi. At dito pala mga mare ay nadaanan namin yung kanilang Ogtong Cave, which is isa sa mga tourist spot dito sa Bantayan Island. Natural made cave talaga siya mga mare, and pwede ka ditong maligo. Sobrang na-excite nga talaga ako dito mga mare na maligo dito sa cave nung nakita ko na. At tingnan nyo naman, sobrang daming naliligo na dito sa cave sa mga oras na ito. Kaya abang lang kayo mga mare sa mga susunod nating mini vlog. Dahil ipapakita ko sa inyo itong napakagandang Ogtong Cave nila dito. At ayan, nagpatuloy muna kami sa paglalakad dahil titingnan muna namin yung room nila na merong jacuzzi. Ganito pala kalaki yung area nila dito mga mare at sobrang nakaka-relax talaga since hindi siya crowded. Ito din talaga yung hinahanap naming resort mga mare, yung hindi crowded, yung tahimik lang na kung saan magagawa namin lahat ng gusto naming gawin sa resort nila. Yun bang sa sobrang private at tahimik na para bang exclusive na lang sa aming dalawa yung resort. Pinapili pala kami dito ni kuya mga mare kung saang room yung mas prefer namin. At dahil may nakita akong mas malapit sa pool, ayun yung tinuro ko kay kuya na dun ko mas prefer kasi nga malapit lang sa pool. Nang sa ganun mga mare ay parang exclusive na sa amin yung pool. Actually mga mare, meron silang dalawang pool dito. Yung isang pool ay malapit lang doon sa Ogtong Cave and public pool yun, which is para sa mga walk-ins. At ito namang isang pool nila mga mare ay exclusive lang para sa mga naka-check-in na guest nila. Tinuro ko na nga dito mga mare alin sa tatlong ito yung mas prefer ko. At syempre pinili ko itong nasa gitna para tanaw namin yung pool dito at mas malapit na rin sa pool. Tingnan nyo naman mga mare kung gaano kalaki yung room, parang isang bahay na. At dito nga ay napamangha na lang ako sa sobrang ganda. Yun bang parang Rayna at Hari kami sa pag-i-stay namin dito. Hindi na nga namin sinilip ang jacuzzi nila dito mga mare dahil sa sobrang excited na naming magbayad. At walang pag-aatubili ay sinabi na namin kay kuya na ito na yung pipiliin naming room. Kaya bumalik na kami sa front desk para makapagbayad na kami sa room na napili namin. By the way mga mare, yung room pala na napili namin is yung pinakamahal na room nila, which is ang deluxe suite for 6,500 pesos per night with free breakfast na. Pinakamahal nga siya mga mare kasi nga meron siyang jacuzzi sa loob. O diba, may pa-jacuzzi na kami ngayon, sana all. At since 2 nights kaming mag-stay dito mga mare ay 13,000 yung total na babayaran namin. Pero dahil naka-promo daw sila ngayon ay may 10% discount kami. Kaya ang total na nabayad na lang namin is 11,700 pesos na lang. At ayan, nakapagbayad na kami mga mare at binigyan na kami ng susi. At natawa na lang ako sa susi nila mga mare dahil sobrang daming borluloy. Ewan ko, parang napaka-unique lang talagang tingnan. At tingnan nyo naman itong asawa ko mga mare, nakabag pa talaga habang pinapark niya yung sasakyan namin. Paano ba naman kasi dala niya yung bag ko kanina habang nagbabayad ako? At buti na lang din talaga mga mare at meron silang bellman na tumulong sa pagdala ng mga gamit namin papunta sa room. Ayan lang naman kasi yung dala namin mga mare. Parang magbabakasyon lang kami ng 1 buwan sa gamit na dala namin, diba? Ganyan kasi talaga kami mga mare, kung maaari ay dalhin na namin lahat ng gamit namin kung saan kami magpunta. Kasi wala namang problema sa amin na magdala ng napakaraming gamit dahil meron naman kaming sasakyan na pick-up. Yung pick-up na sasakyan kasi namin mga mare ay ginawa na din naming parang bahay. Yun bang halos kompleto na sa gamit ang andon para always ready kami kahit saan kami magpunta. At ayan, binigyan din namin ng pang-snack si kuya mga mare dahil sa tulong niya sa amin sa pagdala ng mga gamit namin sa room. At ayan, nakarating na kami sa room namin mga mare. Kaya tara, itutur ko kayo dito sa room ng pag-i-stayhan namin mga mare. Grabe naman talaga kaganda itong room na itong mga mare. 13,000 pesos ba naman ang nabayad namin dito? Alam nyo ba mga mare, dati ay hindi kami nakakapag-afford na magstay sa mga ganito kabongga na room. Paano ba naman kasi yung 13,000 pesos na bayad dito namin ngayon pang 1 buwan
na sweldo ko na noon. Tapos tuwing sumasahod ako noon ay yung kalahati ng sweldo ko ay pinapadala ko sa pamilya ko para sa kanilang konsumo. Dahil may mga kapatid pa akong nag-aaral kaya malaking bagay na talaga yung 6,000 pesos na pinapadala ko kada buwan sa pamilya ko noon. Tapos yung kalahati na 6,000 pesos para sa akin mga mare ay para na lang yun makasurvive ako sa araw-araw na gastusin hanggang sa susunod na naman na sweldo ko. Oo mga mare, yung 6,000 pesos na natira ko ay halos wala nang matira para sa pansarili kong gusto. Dahil sa sobrang daming bayarin like sa monthly na bayad para sa boarding house ko doon sa Cebu, sa tubig, kuryente at sa mga pagkain. At yung 6,000 pesos na yun mga mare ay titipirin ko talaga na magkasya hanggang sa susunod na sweldo ko. Hindi rin na talaga ako nakakaipon nung ako ay nagtatrabaho pa sa call center mga mare. Dahil ako yung breadwinner ng pamilya ko. Oo, mahirap talaga ang maging breadwinner dahil sobrang dami mong isasakripisyo para sa pamilya mo. Yung kahit nahihirapan ka na pero hindi ka sumusuko dahil marami ang nakaasa sa'yo. Kasi kung ako yung susuko, sino ang aako ng responsibilidad ng pamilya ko? Yung papa at mama ko kasi ay walang trabaho dahil matanda na rin. Tapos yung mga kapatid ko ay nag-aaral pa. Kaya ako na panganay ay maaga kong inako yung responsibilidad na mabigyan ko ng komportabling buhay ang pamilya ko. At maiahon sila sa kahirapan kaya nagsumikap ako ng maigi sa buhay para matupad ko ang pangarap kong yun. At ngayon mga mare, hindi ko inakala na yung pang isang buwan na sweldo ko lang noon ay kaya ko nang magastos ng pang 2 araw na lang ngayon sa napakagandang lugar na ito. Grabe talaga kabait si Lord mga mare. Kapag talaga may mabuti kang intensyon para sa pamilya mo at selfless kang tao, darating din talaga yung mga blessings na nararapat para sa'yo. At eto na yun mga mare, natatamasa na namin ngayon kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga blessings. Sa mga oras na to mga mare ay sinimulan na naming mag-pump ng number balloons na 300k para makapag-start na rin kami ng aming pictorial. At tingnan nyo nga ako dito mga mare, inisip ko pa talaga kung tama ba na ganito ang posisyon ng number 3. Abay, nakalimutan ko pa talaga. Parang may kailangang ibalik sa elementary. Ganito lang talaga yung kaya naming pictorial mga mare. Yung simple lang at low budget pictorial lang naman. Kasi ang importante lang naman sa amin mga mare ay makapag-celebrate kami. At masaya kaming dalawa na maabot namin yung ganitong milestone sa page namin. Hindi talaga namin in-expect mga mare na ganito kabilis dumami ang mga sumusuporta sa amin. Parang kailan lang ay 100k followers pa lang tayo pero ngayon ay biglang 300k followers na. Kaya maraming salamat mga mare sa inyong patuloy na pagsuporta sa page naming ito. At sana ay patuloy nyo kaming suportahan hanggang sa maging million followers na tayo. At patuloy rin kami sa pamamahagi ng blessings namin sa inyong mga mare. Bilang pasasalamat na rin namin sa inyo dahil sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin. Kaya patuloy lang sa pagpuso at share ng mga vlogs namin mga mare para mabahagian ang aming patenkyaw every milestone na ma-achieve ng page nating ito. Maya-maya ay nagutom na kami kaya nag-order na kami ng dinner namin. Nagpa-room service na lang pala kami dito mga mare. At hindi namin inaasahan na kilala pala kami nang nag-serve namin ng pagkain dito. Tinanong niya kasi ako mga mare na ako daw ba yung vlogger at sabi ko naman ay opo. Tapos nagpakilala na siya na follower daw siya ng page natin at palagi siyang nanonood ng vlogs natin. Kaya shoutout pala kay Ma'am Roda Ribo Online Shop. Ito pala ang in-order namin mga mare, grilled bangus at pork sisig at nag-order rin kami ng shake. Strawberry flavor sa asawa ko tapos sa akin naman ay chocolate shake. Pagkatapos namin kumain mga mare ay nagpamasahe ako sa asawa ko dahil nga masakit ang mga paa ko sa kakagala ngayong araw. Alam niyo kasi mga mare, bago kami nakapag-check-in dito ay gumala kami kanina sa The Ruins at sa Mangrove Eco Park in which mapapanood niyo yon sa previous mini vlog natin dito. Kaya ayan, for the hilot talaga ang asawa ko pagkatapos ng gala namin. Ganito na talaga siguro mga mare kapag tumatanda na tayo. Ang dami nang sumasakit sa katawan natin kahit kaunting oras lang naman tayong gumala. Yun bang ang dali lang maubos ng energy na natin ngayon? Sign na ba talaga ito mga mare na tumatanda na tayo? Comment nga kayo mga mare kung relate din kayo. So ayun lang ngayong araw mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Sa susunod ulit. Bye!